Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Reaksyon na, mantagin po ninyo, si Bobong Marcos hindi na natutulog. Hindi na po natutulog si Bobong Marcos. Ayun nakasulat po, hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matutulog. Grabe po si Bobong Marcos no? Hindi na natutulog Ang ating mga kalihim ay hindi na natutulog. Alam ko po yan dahil ako rin. Hindi na po ako natutulog. Saka na tayo matutulog. Matutulog marami. Pa tayong gagawin. Anak ka ng... Magaling po si Bobong Marcos. Hindi na raw siya natutulog. Saka na raw siya matutulog. Dahil marami pa siyang gagawin. Anak ka ng... Alam mo Bobong Marcos, hindi ka na nga wala... wala ka na nga ginagawa. Hindi ka pa rin natutulog. Anak ka ng... Meron akong kapitbahay na ganyan, Bobong Marcos. Anak ka ng... Hindi natutulog. Ay, hindi po natutulog, nako. Anak ka ng... Alam po ninyo, yung mga ganyan, ano po sinyales ng hindi natutulog? Anak ka ng... Siyempre, pag napagod ka, mga kareaksyon na lang po natin, minsan pag napagod ka, kahit nasandal ka lang na ganyan, di ba? Halimbawa, napagod ka, o nahiga mo yung higaan na ganito. Di ba? Antimano, tulog ka Di ba? Kapag nahiga mo yung higaan mo, tulog ka na Anak ka ng... Di ba pag pagod ka na-experience po ba ninyo? Nakasakay kayo sa jeep. Pagod ka, nakahawak kang ganyan sa jeep Habang nakahawak kang ganyan, mapapapikit ka. Pipikit kang ganyan, natutulog ka, nakahawak ka sa jeep. Di ba? At hindi mo namamalayan, lumagpas ka na pala sa pinupuntahan mo. Anak ka ng... Alam po ninyo mga ka-reaction, alam ninyo, isang malaking kabalintunaan yung sinasabi ni Bobong Marcos. Anak ka ng... Hindi na raw siya natutulog. Bobong Marcos, anong dahilan bakit hindi ka na natutulog? Namo. Di ba? Bakit hindi ka natutulog? Anong ginagawa mo? Ano yung trip mo na yan? Hindi ka natutulog? Ay, hindi maganda yan, Bobong Marcos. Kailangan namin ng presidente na sapat at tama ang tulog. Anak ka ng... Hindi po pwede yung ganyan, yung hindi natutulog si Bobong Marcos. Naku po, ano po yan? May senyalis po yan. Anak ka ng... Alam mo, Bobong Marcos, kung ano senyalis yan? Alam mo kung ano senyalis yan? Anak ka ng... Meron kang anong tawag doon? Yung insomnia. Anak ka... Oo, alam nyo, kailangan natin tawagan yung medical ni Bobong Marcos medical team dyan sa Malacanang. Pakitignan nga po ang ating President Bobong Marcos. Hindi na raw po siya natutulog. Dahil maraming din siyang sabi po niya, saka na tayo matutulog, marami pa tayong gagawin. Ano yung mga gagawin ninyo? Bakit hindi nyo kailangan matulog? Di ba? Ano yung gagawin ninyo?
Hindi, nagtataka lang po ako, wala namang nangyayari sa ating bayan. Wala namang nagaganap na bagong pangyayari sa ating bayan. Nagtataka ako, yung presidente natin hindi pa natutulog. Naku po, kailangan talaga si Bobong Marcos magkaroon siya ng tinatawag na caucus. Kailangan magko-caucus tayo dito. Katulad ng hinihingi ni Pimentel. Si Pimentel na Makati. Di ba? Ito. Ito, hindi raw natutulog si Bobong Marcos. Ito, ano kaya to? Ano kaya itong picture na to? Tingnan po natin ha. Naku po, yan po ang sinasabi natin. Yan ang sinasabi natin, State of the Nation. Hindi pa po natatapos yung first quarter ng 2025. 64.9% na po ang nailalabas ng DBM. 4.1 trillion of the 6.33 trillion 2025 full year program has been released as of January 31, 2025. The balance remaining for the year is now at 2.22 trillion. Alam po ninyo, isang buwan pa lang ang nakakalipas. January 31, sa halagang 6.33 trillion, ang natitira po ay 21.22 trillion. Ano pong ginagawa nila? Wala pa po, hindi pa po natatapos. Si VP Sara Duterte, sa loob daw ng 11 days, naubos yung 124 million. Putang ina, dito, sa loob lang ng 31 days, umubos kayo ng 4.1 trillion. Sorry. Tumaas ang boses ko. Ulitin ko. Si Sara Duterte sa loob ng 11 days, gumastos po siya ng 124 million ba yun? Sabihin na natin 150 million. Kayo, sa loob ng 31 days, umubos kayo ng 4.1 trillion. 4.1 trillion. Diba? Mantakin po ninyo yan, 4.1 trillion sa loob ng 31 days. Tapos kinu-question nyo si BP Sara Duterte. Kinu-question nyo si BP Sara Duterte na gumastos ng 150 million sa loob ng 11 days. Di ba nakakaputang ina yan? Di ba? Yung Quadcom, mga inayupak na yan. Ayan o, 31 days lang gumastos ng 4.1 trillion. Di po ba mga kareaksyon? Sa 6.33 trillion, 2.22 trillion na lang ang natitira. January 31. Hindi pa nga umaabot ng 2 buwan. Baka wala na yan. Ano tayo ngayon? February 22 na tayo. Baka wala na ang pera ang gobyerno, gano'n. Di ba? Di ba mga kareaksyon? Anong ginawa nila sa pera natin? Di ba? Anong ginawa nila? Grabe naman. 4.1 trillion sa loob lamang ng 31 days. Tapos, kinukwestiyon niyo si BP Sara, 150 million sa loob ng 11 days, nagre-reklamo kayo. Di ba? Ayan po mga ka-reaction. DBM release 64.9% of the 2025 budget last January 31, 2025 to PBBM. Namo. Talagang sadik po sila sa pera. Grabe po mga reaksyon. Grabe yan. Sobrang grabe. Di po ako makapaniwala dito mga reaksyon ha. Ito. Punyeta kayo lahat. Pinapahirapan nyo ang bayan natin. Ayan o. Confidential fund. 125 billion in 11 days. Gold reserve. 129 billion. PhilHealth. 89.9 billion. Maharlika fund. 250 billion.
GSIS 62.5 billion, SSS 62.5 billion, Land Bank 62.5 billion, PDIC 117 billion, Marcos Confidential Fund 4.5 billion, Flood Control Project 500 billion, B-loan for health system in rural areas 28.7 billion, Lotto anomaly. Putang ina. Ha? Tingnan mo yan, Bobong Marcos, oh. Tapos 125 million. Talagang mag-aalburoto ang taong bayan dyan. Tapos itong si Barbers, sinasabi daw niya, yung mga vloggers, may nagtatawag na people's power, may nagtatawag na kudeta, may nagtatawag na ganyan, may nagmumura. Putangina naman, Barbers, hindi ka ba mapapaputangina sa nangyayari sa ating bayan? Sa loob lamang ng 31 days, 4.2 trillion? 4.1 trillion? Di ba mga kareaksyon? Hindi po ba kayo mapapaputangin na dito sa ginagawa nilang yan? Ayan o. Last January 31, 4.1 trillion mga kareaksyon. Ayan po ang nailabas na pera ng DBM. Hindi pa po umaabot yung third quarter. Hindi man lang umabot ng 3 months o 4 months. Ayan po, kulang-kulang ubos na po ang kaban ng bayan. Grabe po yan, oh. Grabe talaga. As in grabe. Mr. Chairman, Ito, pakinggan natin tong tao na to, no? Ito. Yan. I don't know who a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Baka ka pala eh. Oh. Di ba? Din yan. Di ba? Oh. O, di ba? Wala siyang pagkakaiba kay Abante. Ganyan pala sila, yung mga Tuadcom, kunyari may pinag-aralan. Pero tingnan nyo, pumapatol sila sa mga vloggers. Putangina. Barbers! Isa kang kongresista, isa kang napakataas na pwesto dyan sa kongreso, pumapatol ka sa isang Mark Anthony Lopez na isang vlogger. Hindi ko naman minamalit si Sir Mark Anthony. Pero ang ano dito, kongresista ka. Dapat tatanggapin mo yan with open heart, with open arms. Yung mga ganyan, mga patutsada ng mga vloggers. Nag-fuck yung isa, nag-fuck din. Mr. Chairman, if I just a few minutes, I just got this text, no? Ito maganda kasi this, I don't know who a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no. I'm just stating a fact. Mr. Chair. Alam mo, Barbers, hindi ako makapaniwalang ganyan ka. Nakikipagsagutan ka sa mga vloggers. Nakita mo na ba ang Pangulong Duterte nakipagsagutan sa isang vloggers? Nakita mo na ba si... Putangina. Mark Anthony Lopez, banatan mo pa yan. Kumagat sa paing mo. Di ba? Ganyan pala si Barber sa ano. Mr. Chairman, if I just a few minutes, I just got this text, no? Ito maganda kasi this, I don't know who a certain Mr. Mark Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Di ba? Asar talo tong mga Tuadcom na to eh. Wala pala kayo sa mga vloggers eh. Bakit hindi nyo sila napapunta dyan? Mahinang nila lang. Hindi nyo kayang papuntahin ng mga vloggers dyan? Hindi nyo kayang papuntahin?
Ipa-aresto nyo. Ipauli nyo dyan sa tawag dyan, putang ina, nakalimutan ko tawag dyan. Yung may hawak dyan na mag-aresto. Yung, nakalimutan ko. May pulis sila dyan eh. Sergeant at Arms. O, di ba? Pa-aresto nyo sa Sergeant at Arms yan. Wala, stick ka, barbers. O, ito, tuloy natin. Bakla ka pala eh. Oh. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Nagtantrum si Barbers. Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Kaya naman pala si Abante, nagtantrum din. Hindi nila kinakaya yung mga vloggers. Siguro totoo yung sinasabi ng mga vloggers. Siguro totoo yung mga reaction ng mga vloggers. Ako in fairness hindi ako nagmumura sa mga kongresista. Hindi ko minumura yung mga kongresista. Di ba? Nagpuputangin ako dito pero hindi ko sinasabing putangin ka barbers or stupid ka barbers. Hindi ko sinasabi yan. Basta nagmumura lang ako, wala naman ako minumura. Nagmumura lang ako sa sitwasyon. Pero putangin na naman, barbers naman. Bakit naman hindi ko sinabing putangin na mo, barbers Ang sabi ko, putangin na naman, barbers. Bakit naman pumapatol ka sa isang Marc Anthony Lopez? Tinawag mo pang bakla. Bakit mo tinawag na bakla si Marc Anthony Lopez? Di ba? Bakit ikaw lalaki ka ba? Lalaki ka ba, barbers? Di ba? If I just a few minutes. Hindi, pasensya na po kayo. Pakinggan natin dito kung paano niya tinawag na bakla si Marc Anthony Lopez. Marc Anthony Lopez, bakla ka ba? Utang, sabihin mo nga dito kay barbers kung bakla ka o hindi. Yes or no? I just got this text, no? Ito maganda kasi this, I don't know who a certain Mr. Marc Anthony Lopez, no, posted. Sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, Ano sila na tinatamaan po si Barbers. Alam mo kung saan, alam po ninyo kung saan nasakta si Barbers. Kaya nagtatawag siya na ganyan ng mga hearing na ganyan. Nung sinangkot yung pangalan po niya sa drugs, hindi po niya matanggap, di umano, yung, totoo ba yung Barbers? Tanong lang. Totoo ba na yung sasakyan mo yun na nahulihan ng napakaraming shabu? Hindi, tanong lang. Kung hindi, okay lang. Di ba? Doon po siya nasaktan. Natabunan po yung ego niya. Natabunan po yung ego ni Barbers. Tapos, nung natabunan po ang ego ni Barbers, yun na, wala na. Di ba mga ka-reaction? Yan ang sinasabi natin dyan, mga ka-reaction. Kaya naman, si Barbers, hindi po niya kinakaya. O, ito mga DDS vloggers, tigilan na natin si Barbers. Kawawa naman. Pilipino din yan. Pero Barbers naman, mapapaputangin na ka talaga sa pag-uugali mo naman. Ano ba naman yan? Honorable ka ba yan? Honorable ka ba? Tingnan nyo sabi niya, aside from Duke Frasco, Congressman Duke Frasco is our deputy speaker, Ace Barbers is also one of the most stupid congressman ever. Fact yan, sabi niya. Oh. Bakla ka pala eh. Oh. Di ba? Fact din yan. Di ba? Oh. Ngayon, stupid ka din. No, sorry, no. I'm just stating a fact. Mantakin po ninyo, honorable ka, nasa plenary ka, or nasa hearing ka, pumapatol ka sa isang vlogger o isang, sabihin natin, columnist. Di ba? Kaya mo bang ganyan ba? Alam mo naman ang mga vloggers, vlog yan eh. Patigasan ng mukha yan, barbers.
Huwag mo sabihin na, ay hindi nyo dapat gawin yan, huwag dapat kayong magmura. Demanda mo. Demanda mo siya. Ihabla mo si Marc Anthony Lopez. Idemanda mo, sabihin mo, yung batas na sinagsasabing stupid o kasalanan yan, kaso yan, fuck o kaso din yan, bakla o kaso din yan. Kayo na mo, i-demanda mo. Demanda mo, Brad. I-demanda. Pero hindi. Alam ko hindi naririnig ni Barbers to. Kasi persona ng grata na siya sa aking channel. Hindi na siya pwede dito mga reaction. Bawal siya dito. O dako naman po tayo dito kayo no. Kay Kating Pimentel. Puta. Naman Pimentel, hindi ka pa tumigil. Ayaw na nga magiring nung Senate President. Ikaw, daldal ka pa rin ng daldal. Gusto mo, hearing. Ayaw na nga, sino bang handler mo? Hoy, Coco Pimentel, sinong handler mo? Di ba? Itong Kokorap ka ba, Coco Pimentel? Tanong lang. Nagkokorap ka ba? Hindi. Hindi, wow. Pag itanggal po yung kokorap sa record in aid of the legislation, wala stick tong Pimentel na to ha. Lagi na lang epal ng epal, hindi matahimik. Bakit hindi ka manahimik, Pimentel? Bakit hindi ka manahimik? Impeachment ka ng impeachment ka ng impeachment, gusto mo mag-impeachment? Bakit galit na galit ka sa mga Duterte? Tsaka by the way, Pimentel, bago po natin pakinggan ang salaysay ni Pimentel. Putang, ano to, Pimentel? Mali ito Huwag mo nang ulitin to, Pimentel Ikaw talaga, ay malito, maling-malito mga ka-reaction. Tingnan po ninyo Malito, ito. Ayan Senate President Francis Chis Escudero, Office of the Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, the third PDP laban. Oy, Coco Pimentel, hindi ka na PDP laban. Hindi mo matanggap yung ruling ng COMELEC? Hindi mo matanggap yung ruling ng COMELEC? Di ba ano ka na, nasyonalista? Di ba na gano'n na to sa nasyonalista, nanumpa na? O di ba? Dear Senate President Escudero, good day. I write to emphasize the constitutional... Hindi. Huwag na natin basahin yan, English Ang sinabi niya, oy, Chis Escudero, mag-caucus tayo. Dapat nating ituloy ang impeachment ngayon din. Putangin nang yan. Oy, Kokorap ka ba hindi? O pakitanggal po yung Kokorap sa record in aid of the legislation. Talaga naman, kating-kati po si Pimentel. Gustong-gusto po niya talagang matuloy itong impeachment. Ano ngayon? Anong problema natin? Tuloy. Tuloy ang impeachment sa Sa July. Ito, pakinggan po natin to. Matindi po si Kokorap. Kumukurap kasi si Pimentel, kaya Kokorap Pimentel. Kumukurap. Kapulungan. Hihilingin na isang senador na magkaroon ng caucus o pribadong pulong para mapag-usapan ng mataas na kapulungan ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Saksi, si Tina Panginiban Perez. Naka-recess ngayon o walang sesyon ng Kongreso, pero paniwala ng isang senador, pwede nang mag-convene ang impeachment court o yung mga maglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bahagi naman daw kasi ito ng legislative work ng mga senador. Para pag-usapan ng impeachment trial, hihilingin ni Senador Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero na magkaroon ng caucus o private meeting ang mga senador. Huwag mo na nga session, caucus muna. Caucus muna. Pakinggan nila ako. Ngayon kung talagang ayaw nila, aminin namin sa taong bayan. It is a legitimate political issue for the people. Aminado naman kami na yung special session dapat ginusto rin yun ng majority ng quorum. Sabi ni Pimentel, sana sa susunod na buwan ay gumugulong na ang impeachment trial. Pero aminado siyang hamon ang magkakorum, lalo't kailangan makumbinsi ang mayorya ng mga senador kasama ang mga re-electionist na kailangan mangampanya. Isang tabi ang kampanya. Priority ang impeachment. Isn't that a very big ask of your colleagues? That's part of the job description. Ang sabi sa saligan, Di ba?
Parts of the job description, Coco! Hindi, ano lang po mga ka-reaction na. Ito lang po ang ng aking... batas. Trial by Ito lang kasi ang ating napapansin dyan. Sino kayo ang handler ni Coco Pimentel, no? Sino po kaya may hawak kay Coco Pimentel? Sino kaya ang nag-aano po kay Coco Pimentel? Yung tinatawag nating, alam nyo na, di ba? Sino kaya? Kaya naman marami po ang nagtatanong, Coco. Ano ba talaga, Brad? Bakit kating-kati ka? Tsaka huwag mong gamitin yung PDP laban, ha? Dahil wala ka na, hindi ka na membro ng PDP laban. Uy, ginagamit mo pa yung PDP laban, baka akala nila paborang PDP laban sa impeachment. Hindi po paborang PDP laban sa impeachment. Si Coco Pimentel, pabor yan sa impeachment. Kaya gusto na niyang madaliin. Ba, nung una hindi, parang umaatras-atras siya eh. Parang okay lang yan eh, kararating lang, alam naman, anong banatan natin yan ng banatan. Eh siguro nasabihan siya, oy Coco, yung asawa mo na-appoint, putang ina, magsalita ka. Sabihin mo, tuloy ang impeachment. Hanggang gaganyan-ganyan, Coco Pimentel ha, bubulgar kita. Ganun. Hindi, ano lang yun, tanong lang yun, may nananakot ba sa'yo, Coco Pimentel? Meron ka bang pinagkakautangan ng loob? Tanong lang yan. Nabubulyawan ka ba ng handler mo? Sino ang handler mo? May handler ka ba? Yan ay mga legitimate na tanong. Hindi naman ganyan ang kakilala kong Coco Pimentel, putangina, hindi ganyan ang kakilala ko. Hindi kita minumura, hindi kita pinuputangin na Pimentel. Hindi ko sinabing, putangin na ka Pimentel, hindi ko sinabi yan. O, diba? Ngayon mga ka-reaction, tangin na, si Coco Pimentel, kating-kati talaga. Pimentel, sinong handler mo? Pimentel, bakit ka ganyan? Ayaw na nga ni Senate President Jesus Escudero. Ayaw na nga ni Villanueva, Majority Floor Leader. Ikaw, minority ka lang? Nag-iisang Coco ka lang? Gugulo-gulo ka na ganyan? Naggugulo ka? Ay, hindi ka nang gugulo. Hindi ka gugulo-gulo. Hindi ka minority leader lang. Pakitanggal po lahat yun in aid of the legislation. Di po ba mga ka-reaction, halatang halata po si Coco. Halatang halata. Senate shall forthwith proceed. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang forthwith? Agad bang dapat simulan ng Senado ang paglilitis kapag inihain sa kanilang isang impeachment complaint? Sabi ng isa sa mga framer o may akda ng konstitusyon. As constitutionally interpreted, it means right away. It means immediately. Walang patumpik-tumpik. Walang alinlangan. Gawin kaagad. Sakaling masimulan ng kasalukuyang Senado ang paglilitis, paano kapag natapos ang eleksyon at iba na ang komposisyon ng Senado? Pagdiriin ni Sarmiento, tuloy ang trabaho ng kasalukuyang impeachment court na hiwalay na sa magiging Senado. Outside of legislation, it has a continuing function. It could be convening as a canvassing board. It could even be serving as an impeachment court. Pero sabi ni retired Associate Justice Conchita Carpio Morales, hindi pwedeng magpa-special session ang Senado. Impeachment is not included as among the reasons why in special session can be conducted. My conclusion is that impeachment trial cannot be conducted during recess. Hindi pa man nagsisimula ang impeachment trial, nagpetisyon na sa Korte Suprema ang bise para ipatigil ito. Ang basehan ng kanyang defense team, may probisyon sa saligang batas na isang impeachment proceeding lamang ang maaaring simulan laban sa isang opisyal sa loob ng isang taon. May nauuna na raw kasing 3 reklamo laban sa bise ayon sa mga abogado nito. The actions taken by the House of Representatives in respect of the 3 prior impeachment complaints before it decided to finally transmit what it purports to be a verified resolutions is something that is not permitted by the Constitution, particularly that 1-year bar rule. Pero sabi ng ilang impeachment prosecutor,
Hindi paghahain pa lamang ng reklamo ang simula ng pagbilang ng 1 taon. Ang 1-year ban daw ay nagsisimula kapag initiated na ang impeachment complaint. Batay-an nila yan sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Francisco versus House of Representatives. Initiated under this Francisco case means the filing of the complaint endorsed by a congressman and referred to the Committee on Justice for proper disposition. So it is not the mere filing of a complaint that will trigger the 1-year period. So for us, there was no grave abuse of discretion. There was no lack of due process. Kinwestiyon din ng kampo ng bise kung pwede bang upuan ng Secretary General ang mga naunang 3 impeachment complaint. There were official reports and interviews and public pronouncements that were made by the Secretary General that supposedly these 3 complaints were already verified and ready for transmittal to the Speaker, but never did. And then suddenly, you see a 4th impeachment complaint that was suddenly referred to the Senate on the last day of the session. The question that we're asking respectfully the Supreme Court to decide is whether this is permitted. Pagtitiyak ng Secretary General ng Kamara na ayon sa konstitusyon ang pag-transmit ng 4th impeachment complaint sa Senado. Sinagundahan niya ng impeachment prosecutors. Ito po hindi ng first time na nangyari. Nangyari pa po ito nung panahon din po ni Presidente Erap. Ganon din po nangyari. Sakaling di katigan ng korte, handa umano ang bise na humarap sa impeachment trial. Yung statement ni Vice President na she's willing to face whatever charges against sa kanya, I think hindi naman nagbabago yon. Hindi naman ibig sabihin na nag-file siya ng petisyon, ayaw na niyang humarap. Para sa GMA Integrated News. O di ba? Kaya itong si Pimentel, ang pinoproblema po ni Pimentel talaga, para napapagalitan ka ba Pimentel, napapagalitan ka, may pumapagalit ba sa'yo? Ha, napapagalitan ka ba? Hindi, tanong lang, napapagalitan ka ba? Kasi dapat talaga ano yan eh. Excuse. Dapat talaga sumunod si Pimentel doon sa handler. Pimentel, may handler ka ba? Sino ang handler mo? Pimentel, may handler ka ba? Meron bang mga taong maano sa'yo, nagsasabi sa'yo na, bakit ganyan? Bakit ganoon? Bakit ganyan? Di po ba mga ka-reaction? Itong si Pimentel talagang, hindi, minsan nakakaawa din si Pimentel. Kasi yung trabaho niya parang aso. Hoy, Pimentel, sabihin mo, press release. Ituloy ang impeachment. Wag i-delay. Sige na, bilisan mo. Ganun ba, Pimentel? Hindi pwede. Wala na, sarado na eh. Wala naman magko-convene kami. Dinala nyo sa amin, late na eh. Hindi, basta yung ano niya, yung dignidad niya. Siyempre, kakampi niya si Kimbo. Kakampi po ni Kimbo si Pimentel sa Marikina, kaya nga tumakbo sa Marikina yan eh. Di ba? Siyempre malaki yung pondo. Malaki yung pondo ng mga butante ni Kimbo. Ano sinasabi niyo dyan? Malaki yung pondo.